love new every morning. Amen. Nandiyan po ang pag-ibig. Ay lagi bago, laging sariwa, yung sinasabi po ng meditation. Kaya ang pag-ibig ng Panginoon ay available po sa lahat. Nasa atin po pa siya kung gusto nating maranasan ang pag-ibig ng Panginoon na walang kondisyon. So sa mga unbeliever, sa mga masama, mabuti, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. For God so loved the world. Pero nasa tao ang tugon kung ang pag-ibig na ito ay gusto niya maranasan sa kanya. So hindi minamahal ng Diyos ang mabuti lamang, kundi ang lahat ay minamahal ng Diyos. Pero nasa tao kung siya ay tutugon sa pag-ibig ng Panginoon na ibinigay niya sa buong salita. Kaya sana po tayo ay magpasya sa pag-ibig ng Panginoon at sa ating pagpapasya ay hindi lamang po sa isang bahagi ng pag-ibig ng Panginoon na siya ay namatay para sa ating kasalanan. Kaya ang buhay niya ay ibinigay niya. Ano pa ang hindi kayang ibigay? So hindi lang po ang kapatawaran ng kasalanan. Hindi lang po na tayo ay hindi pupunta ng impyerno ang patungkol sa kaligtasan. Yan po ay bahagi lamang ng kaligtasan na ibinigay ng Panginoon. Kaya sana po ay patuloy natin bigyan ng pansin at halaga kung gaano tayo minahal ng Diyos. Amen. Kaya in Romans 7 o Romans chapter 7 verse 1 sabi niya, mga kapatid, kayo'y nakakaunawa ng batas. Alam ninyo ang isang tao'y nasasab lamang ng batas habang siya'y nabubuhay. Halimbawa, ayon sa kautusan, ang isang babae ay nasasakop ng kanyang asawa habang nabubuhay. Subalit kung mamatay na ang lalaki, malaya na ang babae sa batas na nagtatali sa kanya sa lalaki iyon. Kaya nga, siya'y magkakasala ng pangangalo niya kung makikisama siya sa ibang lalaki habang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa batas na iyon at mag-asawa man siya sa ibang lalaki, hindi siya nagkakasala ng pangangalo niya. Gayon din naman, mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan. Dahil kayo'y bahagi ng katawan ni Kristo. At ngayon kayo ay kabilang sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. Nang tayo'y namumuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, ang ating mga masasamang hilig na pinupukaw ng kautusan ay nag-uudyo sa ating naggumawa ng mga bagay na hahantong sa kamatayan. Ngunit, malaya na tayo ngayon mula sa kautusan. Dahil namatay na tayo sa kasalanan dating umaalipin sa atin. Kaya, tayo'y naglilingkod sa Diyos, hindi dahil sa lumang batas na nakasulat, kundi dahil sa bagong buhay ng Espiritu. So kung titignan ho natin ay napakatalinghaga po ng ating binasa.
Pero kung atin pong bibigyan ng pansin, ng kabuuan ng salita ng Panginoon, ay ito po ay magbibigay ng liwanag kung ano po ang binabanggit sa mga talata nito. So, napag-usapan po natin last Sunday patungkol po sa batas na ibinigay ng Diyos, na nakita po natin na isang tao na siya'y kumukuha lamang ng kanyang paggatong, siya po ay binato ng mga Israelita hanggang ito ay namatay. At yan ay ipinag-utos ng Diyos na gawin sa mga Israelita na yung tao ito na siyang lumabag sa batas. Itong tao ito na siyang lumabag sa kautusan na kailangan sa araw ng Sabat, hindi dapat magtrabaho ang isang Hudyo. Kung titignan natin, ang kinukuha lang ng tao ito ay paggamon. Walang masama sa paggamon. Tama po eh. Ba't ganun kalupit ang Diyos? Ba't ang tao ito ay kanyang pinarusahan? Na siya'y kukuha lamang ng paggatong at gano'n na lamang ang ginawa ng Diyos sa tao. Ba't hindi na lang niya pinagbigyan? Mga kapatid, kung titignan mo natin sa kaisipan ng tao, ang Diyos ay namamarusa sa mga taong lumalabag sa batas. Sa ating sariling pangunawa at iisip, galit ang Diyos sa mga taong lumalabag sa kautusan. Yan po ang impresyon ng tao. Yun ang damdamin. Hello? Yun ang damdamin ng tao. Na kung minsan, ang salita ng Panginoon ay ating binibigyan ng kahulugan ayon sa ating nararanasan. Binibigyan natin ng kahulugan ng salita ng Panginoon ayon sa ating sariling pangunawa. Hindi po ganon ang salita ng Diyos. Kailangan tayo ang sumunod kung ano ang damdamin ng salita ng Diyos. Kaya kailangan ito po ay ating pag-aralan, ating maunawaan, at hindi pwedeng magamit ang sarili nating titulo. At hindi pwedeng rin magamit ang sarili nating walang titulo. May titulo o walang titulo, hindi natin pwedeng mahindahilan ang bagay na yun para masabi natin kaya nating unawain ang salita ng Panginoon. It is only by the power of the Holy Spirit, sa pamamagitan lamang ng salita ng Banal Espiritu, na kailangan ay tayo po'y laging aware, conscious. Ang Banal Espiritu ay nagtuturo ng katotohanan at ang Banal Espiritu ay ginagabayan tayo sa katotohanan. So, lean not on your understanding. Kaya sa ating pong pagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi mo tayo dapat nakadepende kung ano ang ating abilidad, pangunawa, karanasan, kung ano ang ating naging pakinabang sa araw-araw buhay natin. Kailangan na pag tayo nagbabasa ng Biblia ay nakadepende tayo sa Banal na Espiritu. Amen. Kaya kung ating titignan sa ginawa ng Panginoon sa sariling pamamaraan natin, ay talaga naman ang Diyos ay galit at namamarusa sa mga taong lumalabag. Pero kung titignan natin ang Espiritu ng salita ng Panginoon, hindi po ganon ang nais ng Diyos kung bakit ganon ang ginawa niya sa mga taong lumalabag sa batas. Makikita natin sa Bible na siya'y pumapatay ng mga daang-daang libo-libo mga tao. At ganon ang Diyos. Di ba ang Diyos ay mapagmahal? Ang Diyos ay makapagin? Ang Diyos ay hindi magagalitin?
Kung titignan natin ang espiritu ng balik salita ng Panginoon, kaya gayon ang kanyang ginawa sa lumang tipan, ay dahil ayaw niyang tuluyang mapahamak ang tao sa kasalanang sumisira sa kanya. Yun ang layunin ng batas. Ang layunin ng batas ay para makita ng tao na mayroong kasalanan sumisira sa magandang plano ng Diyos para sa kanya. Amen. Amen po ba? Hindi dahil hindi kaya niya binigay ang kautusan para kapag ang lumabag sa kautusan ay parurusahan ng Diyos. Hindi po gano'n ang kautusan. Ang kautusan ay ibinigay para makita ng tao na merong kasalanan na sumisira sa kanya, na sa ating napag-aralan, bago pa dumating ang kautusan, ang kasalanan ay nasa sanlibutan na. At hindi alam ng tao yun. Ang alam ng tao na sa kanyang sariling kakayahan, kaya niyang iligtas ang kanyang sarili. Sa kanyang sariling karunungan at sariling gawa, na mabuting gawa, ay kaya niyang mapabuti. Na hindi alam ng tao, meron siyang namanang kasalanan sa ninuno natin na si Adan. Kaya sa pamamagitan ng kautusan, ang kasalanan yan, o yung kalingkasang makasalanan yan, na namana kay Adan, nakikita at nakita ng tao na meron siyang ganong kalikasan. Na siya ay hiwalay sa Diyos at siya ay may kalingkasang magkasala. Naunawan po natin. Amen. Kaya kahit anong gawin ng tao mabuti, no? Hindi pa rin ito nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil ipinapakita ng batas kung gaano kataas ang kanyang pamantayan. God need a perfect righteousness. Kaya sa kanyang pagbigay ng batas, nakikita ng tao na yung pamantayan ng Diyos ay hindi niya kayang abutin sa pamamagitan ng batas dahil ganun kalupit ang batas. Amen po ba? Okay po ba? Amen. Okay. Pero po kung nakitang ina na pinapalo ang kanyang anak. Bata, mga more or less 3 years old o 4 years old. O 3 years old. Yung nanay niya talagang magdalayo kung kahit. Sinturera! No? Okay? So kung titignan po natin, sa pananaw natin, no? Tama lang na paluin ng bata. Tama po ba yun? Okay. Pero, sa spirito, kung pag-uusapan natin ang konteksto ng pagpalo, ano ang dahilan bakit pinapalo ang bata? Kaya sabi ng Bible, huwag mong ngayahan na ang bata ay maprovoke na magaling sa'yo. Bakit? Sometimes we parents, kaya tayo namamalo, kaya tayo nagagalit o nagsisermon because tayo ay galit. Amen. Okay, basta kaya pinapalo kasi galit ka. Okay? O kaya naman, kaya ka namamalo, kaya naninermon, no, sinisermonan mo, tinuturuan ng bata, simply because lumabag siya sa batas.
lumabag siya sa batas. Kaya kailangan parusahan ka. Lumabag ka sa batas. Pero kapag ang bata, no, na pinapalo ng magulang, sa dahilan ayaw ng magulang na tuluyan siyang mapahamak sa masamang ginagawa niya. Yun po ay mula sa pag-ibig. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa utos na nilibag, kundi dahil mahal niya ang kanyang mga anak. Iba po ang dating po doon, yun po yung damdamin, yun po yung emotion. Yun po yung hindi nakikita ng mata, pero nararamdaman. Tama po yun? Amen. Kaya kapag nakita mo ang isang babae, hindi ko alam ba't lumukso yung dugo ko, lumukso yung puso ko nung makita kita. Yun na hindi nakikita ng mata. Tama po ba yun? Pero nararamdaman. Kaya alam ng bata kung ito ay pag-ibig, kung ito ay parusa, kung ito ay galit na nagmumula sa magulang. Yan po ay hindi natin kayang gawin ng bagay na yan sa sarili nating kakayahan. But if we will understand how God loves us, amen, kapag maunawaan po natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, we can share also the love, ang pag-ibig na siyang naranasan natin sa ating Diyos. Pero yung ating Phileo love, agape, Phileo and Eros love na laman, and then Phileo emotion, hindi po natin kaya mahalin ang ating kaaway. It is impossible. It is impossible. Kaya iba po yung sinasabi natin salitang sorry. 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 Parehong sorry. Pero iba ang dating. Tama po ba yan? Kaya po, sa ginagawa o sa ating nababasa sa salita ng Panginoon, amen, in the spirit of the Word of God, it is about the unending love. Sabi nga ng awit natin, amazing grace. Amen. Ang walang kondisyon na pag-ibig ng Panginoon. Ang dahilan niya kung bakit ang tao ay gayon na lamang na hinahatulan yung kasalanan na nagagawa niya sa panahon ng batas dahil ayaw niyang tuluyang mapahama ang tao sa masama na kanyang ginagawa o sa kasalanan nasa kanya. Amen po. Amen po. So, hindi po ito pagparusa, hindi po galit, kundi po ito ay pag-ibig. Amen. Mali lang ang naging tugon ng tao sa ginawa ng Panginoon. Nasa sa kanyang sarili, ang unawa at puro-puro ay doon niya in-apply ang ginagawa ng Diyos sa tao. Okay po ba? Kaya po ang Diyos, mula noon, ngayon, at magpakailanman, His love is forever. His love is unchangeable. Hindi po nagbago ang ating Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya ito po ang magtutulak sa atin. Kapag ang Diyos ay alam nating mapagmahal, ito ang magtutulak sa ating patuloy na tayo lumapit sa Kanya. Pero naintindihan natin ang Diyos ay namamarusa, ang Diyos ay malupit. No? Ang Diyos ay sa lumang tipan ay pumapatay. Ito po ang nagpapalayo sa Diyos. Amen? Paano nalalapit sa Diyos? Na kung saan ay namamarusa, lahat tayo nagkakasala, lahat tayo nagkakamali. Kaya kung gano'n ang pananaw natin, magiging madilim ang kalwalatian ng Diyos sa puso natin. Instead na tayo lalapit sa Kanya, ito ang magpapalayo sa atin. Kaya maraming mga Kristiyanong nahihirapan lumapit sa Panginoon. Nahihirapan na sila'y mapalapit sa Diyos. At nahihirapan na isipin na ang Diyos ay malapit sa kanila dahil sa kasalanan. My dear brothers and sisters,
Hindi nagbago ang Panginoon. Kung mahal ka niya noon, mahal ka niya ngayon at magpakailanman ay hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya the more you understand the love of God, ito nga po ang sabi nga ng Galatians chapter 5 verse 6. Love works. Amen. Through faith. Ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Tama ba? Faith works through love. Okay. Ang pananampalataya ay nagiging epektibo sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya kung hindi natin lubusan napapaniwala at napagtitiwalaan ng Diyos, ibig sabihin, kulang tayo ng pag-unawa sa pag-ibig ng Panginoon. Dahil ang pag-ibig ang siyang nagtutulak para paniwalaan mo ang Diyos. Ang pag-ibig ang nagtutulak para ikaw ay mag-alinlangan sa Diyos. Ang pag-ibig ang nagtutulak para siya'y pagtiwalaan mo sa buhay mo. Amen? Kaya kung tayo po ay nag-aalinlangan at hindi lubusang natitiwala sa Panginoon, ibig sabihin po, kulang tayo ng pangunawa ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya napakahalaga po na malaman natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, kataas, kalawak, kalalim, na tayo ay minamahal ng Panginoon na walang kondisyon at lahat ng tao ay kanyang mahal o kanyang minamahal na walang kondisyon. Kaya siya nagmamahal hindi dahil mabuti ang tao. O mabuti ako kaya ako mahal ng Diyos. Hindi po. Kahit ako'y hindi mabuti, mahal pa rin ako ng Diyos dahil hindi nakadepende ang pag-ibig ng Diyos sa akin, kundi kalikasan ng Diyos na magmahal. Amen po ba? Kalikasan ng Diyos na magmahal. Kaya mabuti ka man, hindi ka man mabuti, ang Diyos ay mahal ka niya. Dahil ang kanyang pagmamahal ay hindi nakadepende sa tao, kundi nakadepende sa kanyang kalikasan. Kaya kahit hindi mo siya mahal, mahal ka niya. Amen po ba? Amen. Okay. Pero nasa pasya ng tao kung ang pag-ibig na yan ay kanyang tatanggapin sa kanyang buhay. Amen po ba? Kaya po, kung ano lamang ang naunawaan natin, amen, before the foundation of the world, nandun na ang Diyos, nandun na ang kanyang pag-ibig. Amen. Kaya kung ano lamang ang naunawaan natin sa kanyang pag-ibig, yun lang ang pwede nating maranasan. Hindi dahil ayaw ng Diyos, kundi dahil hindi mo alam. Amen po ba? Hello? So, hindi pwedeng mamunga ang hindi mo itinanim. Kung ano lang ang itinanim mo at naunawaan mo, yun lang ang pwedeng maranasan mo. Kaya po, hindi natin dapat sabihin na hindi ito kalooban ng Diyos o kaya ayaw ng Diyos, no? Lahat ng mabuti para sa iyo ay gusto ng Diyos. Higit pa sa iyong iniisip at higit pa sa iyong hinihingi, kalooban ng Diyos. More than that you imagine. Amen po ba? Anong imagination mo sa pamilya mo? Sa karir mo? Sa negosyo mo? Sa pag-aaral mo? More than that. Higit pa doon. Kung milyon lang ang pinag-uusapan, higit pa sa milyon. Kaya po ang Diyos ay higit pa sa mga bagay dito sa mundo. Amen? Amen. Pero nasa atin. Amen? Kung paano natin ito mararanasan, it is our response. Us. Amen po. Now, sa ating binasa, sabi niya, na kung saan ay sa ordinaryo nating pangunawa patungkol sa batas, na kapag ang isang tao
ay buhay pa, siya ay nasasakop ng batas. No? At binigyan ng halimbawa ang isang mag-asawa na kapag buhay pa ang lalaki, ang babae ay nasa ilalim pa ng batas. Hindi siya pwedeng maghanap ng iba. Amen. Dahil kapag naghanap siya ng iba na mayroon pa siyang asawa na buhay, ay siya po ay nangangalo niya. Yan po ay labag sa batas. Amen. Kaya po, mapapalaya lang ang babae sa batas kung mamamatay na ang lalaki. Pwede na siyang mag-asawa. Amen po ba? Okay. Meron nga pong asawang namatay. At nung iniibig na yung asawa, mumuntik ng tumagbingi yung kanyang kabako. At ang sabi ng asawa niya, ingatan nyo, baka mahulog siya, baka mabuhay muli. So, masasakop na naman siya ng batas. Wala na siyang laya. Ingatan nyo. Baka mabuhay muli. Ayaw nang mabuhay. So, my dear brothers and sisters, ano po ang ibig sabihin dito? Ito po ay binigyan ng paliwanag in verse 4. Romans chapter 7, verse 4. Gayon din naman, mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan. Okay? Dahil kayo'y bahagi ng katawan ni Kristo, at ngayon kayo ay kabilang na sa mga naging-isa sa Kanya, na muling binuhay upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. So tayo daw ay ngayon ay patay na. Okay? Ano pong ibig sabihin nun? Kapag patay na ang lalaki, malaya ka na, wala ka na sa ilalim ng batas. So tayo na siyang nagipag-isa na kay Kristo, na tinanggap natin siya bilang ating Panginoon ng buong puso. Amen? Tayo ngayon ay namatay na. Ano po yung namatay doon? Nawala na po yung kalikasang makasalanan. Amen. That's why ang kamatayan ni Kristo doon sa krus, na dahil siya naging makasalanan. Hindi niya man alam ang kasalanan, pero dahil sa kanyang pag-ibig, namatay siya sa kasalanan ng buong sanlibutan. Amen? Kaya nung tinanggap mo ang Panginoon, namatay ka na rin sa kasalanan. Amen po ba? So ikaw ngayon ay malaya na. Ikaw ngayon ay bago nilalang na. Bakit? Bago ba yung mukha mo? Bago ba yung damdamin mo? Yung emotion mo? Nagagalit ka pa rin. Namumuhi ka pa rin. Nadidisappoint ka pa rin. Sumasakit pa rin ang katawan mo. Nape-pressure ka pa rin. No? Hindi yun ang nagbago. Ang nagbago ay yung kalikasan mo. Amen po ba? Okay. So yun po yung nagbago. Malaya ka na ngayon, sabi po ng ating binasa. Wala ka na sa lalim ng batas, wala na yung kalikasan mong makasalanan. Na siyang namana mo kay Adam. Nabanggit last Sunday na kahit yung mga taong hindi nagkasala at sumuway na katulad ni Adan, sila rin ay kasama. Kaya meron tayong namana ng kalikasang makasalanan. Amen. Kaya ang tao ay may kakayahang magkasala kahit hindi siya turuan dahil kalikasan niya yun. Amen? Hindi dahil sa kasalanan kung bakit siya makasalanan. Kundi dahil siya makasalanan, kaya siya nagkakasala. Naunawan po natin. Yun ay kalikasan ng tao
na mana kay Adan. Amen. Pero dahil sa kamatayan ni Kristo na siyang tinanggap mo sa buhay mo, ang kalikasang makasalanan yan ay patay na rin, wala na. Amen. Kundi ikaw ngayon ay meron ng bagong kalikasan sa buhay mo. Okay, tingnan mo natin ang 1 John chapter 3, verse 4. Sa una 1, kabanata 3, salata 4. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Tingnan niyo po, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kung titignan mo, ay parang pareho lang. Pero kung ating uunawaan, hindi po pareho yung binabanggit ng nagkakasala at kasalanan. Tingnan niyo po, ang bawat nagkakasala, ang bawat gumagawa ng kasalanan niya, ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. No? Ang bawat gumagawa ng kasalanan ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Bakit daw? Sapagkat ang kasalanan, yun po yung kalikasan. Okay po ba? Yun ang umuudyok. Yun ang kapangyarihan. Amen? Yun ang kakayahan kung bakit ang tao ay nagkakasala dahil sa kasalanan nasa kanya, na ito ay paglabag sa kautusan. Amen po ba? Okay? Kaya ikaw ngayon ay nagipag-isa kay Kristo, wala na yung kasalanan na siyang kapangyarihan ng tao kung bakit siya nakagagawa ng pagkakasala. Amen? So, hindi dahil sa kanyang paggawa ng kasalanan kung bakit siya makasalanan. Sa kanyang pagiging makasalanan, kaya siya nagkakasala. Amen po ba? Amen? Pero ikaw na ngayon ay nagipag-isa kay Kristo, patay na yung umaalipin sa'yo. Na kaya nga sabi ni Pablo, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Amen? Okay? So marami sa atin na gusto kong gawin na mabuti, hindi natin magawa. At maraming gusto magbago, hindi magawa. Dahil po sa kalikasang makasalanan nasa kanya. Kaya kahit anong baguhin ng panlabas, baguhin yung paggawa. Kaya maging mabuting gawin mo, mabuting gawin mo, mabuting gawin mo, mabuting gawin mo. Kahit anong gawin ng pagbabago sa labas, wala pong total change. Wala pong total transformation dahil ang pinanggalingan ng paggawa ng kasalanan ay yung kalikasan niyang makasalanan. Yun ang pinanggalingan. Andiyan ba tayo? Amen. Kaya kung meron pong mga tao mabuti, morally mabuti, pero kung walang born again experience, ang tao pa rin ay makasalanan. Amen po ba? Amen? Ang tao pa rin ay makasalanan kapag wala siyang born again experience. Amen? Kaya, ang tao ay kailangan magkaroon siya ng born again experience upang sa ganun, yung namana niya kay Adan, ito'y mawala. Mapalaya siya sa ilalim ng batas. Amen? Ano po ibig sabihin, mapawala siya sa ilalim ng batas? Ibig sabihin po, mawala siya doon sa kalikasang makasalanan. Dahil ang batas, ipinapakita niya ang kalikasang makasalanan ng tao. Kaya kapag wala ka na sa kalikasang makasalanan, dahil kay Kristo, wala ka na sa ilalim ng batas. Amen. Naunahan mo natin. Amen. Dahil ang batas ay pinapaliwanag niya na ikaw ay makasalanan. Pero dahil ikaw ngayon ay nagipag-convince na kay Kristo,
My dear brothers and sisters, wala ka ng kalikasang kasalanan, kaya wala ka na sa ilalim ng batas. Amen po ba? Ikaw ngayon ay bagong nilalang. Amen. Nasa iyo na ang katuwiran. Hindi na ang kasalanan, kundi nasa iyo ang katuwiran. Nasa iyo ang pabor, nasa iyo ang Amen? Nasa iyo ang pagtanggap, acceptance, forgiveness. Amen? Nasa iyo na. Ang ano na kay Kristo ay nasa iyo. Dahil ikaw ay nagipag-isa kay Kristo, wala na yung condemnation, wala na yung kalikasan ng kasalanan, wala na yung paggawa ng kasalanan. Listen. Amen? Wala na ang kamatayan sa iyo. Ikaw ngayon ay may buhay na. Sabi, dating patay, ngayon ay buhay na. Hindi ka na patay. Ibig sabihin, hindi ka na hiwalay sa Diyos. Kundi ikaw ngayon ay may kaugnayan na sa Diyos. Kailangan malaman po natin ito. Ang kalagayan natin ngayon. What is our position? Because kung nalaman natin kung ano ngayon ang kalagayan natin, na hindi ka lang, listen, hindi ka lang inugasan sa kasalanan mo. Are you listening? Hindi ka lang inugasan sa kasalanan mo, kundi, amen? Hindi ka lang inugasan sa kasalanan mo, kundi wala na ang kalikasang makasalanan mo. Ibig sabihin, ito po, ang ibig sabihin, hindi ka pinalaya sa kasalanan, kundi pinalaya ka ng Diyos mula sa kasalanan. That is your position and that is my position. Hindi ka lang pinalaya. Hindi ka lang pinalaya sa kasalanan, hindi ka lang inugasan sa kasalanan, kundi pinalaya ka mula sa kasalanan. Now you are righteous. You are holy. You are a child of God. Hindi ka na anak ng kasalanan, hindi ka na anak ng diablo. Amen. Kundi ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Ikaw na naging-pag-isa kay Kristo. Ikaw ngayon ay bagong nilalang na. Ikaw ngayon ay kasama na sa katawan ni Kristo. That is your position. Amen. Amen. Hallelujah. Oh. Kaya po, wala ka na sa ilalim ng kasalanan. Ibig sabihin, wala ka na sa ilalim ng batas. So, ibig sabihin, nang wala ka na sa ilalim ng batas, hindi ka gumagawa ng batas. Amen. Para ito pa rin. Kasi wala ka na sa ilalim ng batas. Amen. Malaya ka na. Hindi ka mabubuhay ngayon para ito pa rin ang batas. Kasi malaya ka na sa batas. Amen. Ano pa na yun? Ang ginagawa mo ngayon, ipinamumuhay mo ang batas. That will be our life. Because the Bible says, amen, ikaw ngayon ay binigyan ng pusong malambot na nandito ang batas ng Diyos. He already fulfilled the law. Siya ay gumanap ng lahat ng kailangan ng batas. At si Kristo na siyang nag-fulfill ng batas. At ang lahat ng sumpa ay kanyang sinalo para sa akin. Kanya po mga kapatid, ang lahat ng tagumpay ng Panginoon ay nasa atin ng kalikasan. Hindi tayo namumuhay para magtagumpay. Mamuhay tayo bilang matagumpay dahil kay Kristo. That is our position. You are not towards victory. Hindi ka papunta sa tagumpay. That is unbeliever. That is the way the system works, going to the victory. Papunta sa tagumpay. Tayo ngayon, bilang anak ng Panginoon, we are from victory. Amen po. Kaya nga, we just receive by faith. We receive by faith. We access the grace. Grace, ibig sabihin, hindi tayo deserving, pero ibinigay ng Diyos dahil sa Kanya kabutihan. And we access grace, not our works, not our ability,
But, by faith, we access what He has done. Hindi yung, I have to. Hindi yung, gagawin ko. Hindi. I will do what is already done for me. Gagawin ko kung anong ibinigay ng Panginoon sa buhay ko. Ipamumuhay ko kung ano ang ibinigay ng Panginoon para sa akin. Amen po ba? Hallelujah! Kaya po, mga kapatid, malaya ka na. Anong ibig sabihin na malaya ka na? Malaya ka na sa batas. Hindi ka natatakot. Baka hindi ka pagpalain ng Panginoon. Kaya kailangan gagawin mo ito para pagpalain ako ng Panginoon. Ang batas ay bungay kahatulan. Ang batas ay bungay pagpatay. Guilty feeling ang batas. Amen. Kaya sabi ng Bible, malaya ka na. Ibig sabihin, wala ka na sa pamumuhay ng batas. Kundi ikaw ngayon ay malaya ka na gumagawa kung ano ang tama because you are already mature. Kaya nung bata pa tayo, natatakot tayo. Kaya gawin mo ito. Dahil natatakot tayo, kaya mo ginagawa. Nung bata po tayo, tama ko ba yan? Kapag mag-aaral ng bata, Lunes, ayaw tumayo. Kaya lang tatayo dahil yung tsinelas ay nakikita niya sa kanyang nanay. Kaya siya tatayo. Amen? Takot. Pero ngayon, tayo matanda na po tayo. Hindi sabihin, nag-mature na pa tayo. Amen? Ngayon, nag-mature tayo. Lunes, magtatrabaho na naman. Mabigat ang katawan. Tama? Monday sickness. Pero, tatayo ka. Bakit? Kasi po, nag-mature ka na, kahit mabigat ang katawan mo, dahil nag-mature ka na, ginagawa mo ang tama, hindi dahil natatakot ka, kundi matured ka bilang tao. Malaya ka. Amen po ba? Kaya kapag nagtatrabaho ka, malaya ka rin. Hindi ka natatakot sa boss mo. Tama mo yan? Kapag nag-aaral ka, hindi ka natatakot sa teacher mo. Sa grades mo, hindi ka natatakot. Why? If you are free, you do what is best. Kaya nga sabi niya, sa ating binasa, di mo ba? Hallelujah. Okay ba yun? Di ba? Sa verse 4. At ngayon, kayo ay kabilang na sa mga nagipag-isa kay Kristo, nagipag-isa sa Kanya ng muling binuhay, patay na, no? Binuhay. So, nagkapag-asawa na tayo, at si Kristo, siyang malaya na tayo, nagipag-asawa na tayo, nagipag-isa na tayo, upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. Kaya kapag nag-asawa ka uli, mga anak ka, huli. Tama? Amen? Okay mo ba? Magbubunga ng mabuting gawa. Now, baka meron po kayong tanong. Okay? So, tignan natin verse 5. Nung tayo'y namumuhay ayon sa ating likas na pagkatao, yan na, namumuhay pa, no? Noong tayo ay likas pa ng pagkatao, ibig sabihin, we are in the flesh, we have a carnal, what do you mean? We are in sinful nature. Okay? Wala na yung sinful nature, pero noon, na namumuhay tayo sa ating likas na pagkatao, ang ating mga masasamang hilig na pinupukaw na kausan ay nag-uudyok sa ating naggumawa. Ayan, yung sinasabi ko. Ito ang nag-uudyok sa atin, naggumawa ng mga bagay na hantong sa kamatayan. Amen? Okay? Kaya yun po yung nag-uudyok. May nag-uudyok sa tao. Kaya kailangan mamatay siya doon sa nag-uudyok na gumawa ng kasalanan na ito ay ahantong sa kamatayan. Kaya mayroon nagtutulak sa kanyang kapangyarihan kung bakit siya nagkakasala. Kaya kailangan yun po ay mabago. Ngunit, ang sabi niya, malaya na tayo ngayon mula sa kautusan. Dahil namatay na tayo sa kasalanan dating maalimin sa atin. Kaya tayo ay naglilingkod sa Diyos hindi dahil sa lumang batas na nakasulat, kundi dahil sa bagong buhay dahil sa bagong buhay
ng Espiritu. So hindi na sa lumang batas, hindi sa lumang pagkatao, kundi ngayon ay dahil meron na tayong bagong Espiritu, bagong kalikasan, kung bakit iba na ngayon ang ating pamumuhay. Amen po ba? Amen. Okay. Ngayon ang tanong. So kung nabago na ang aking kalikasan, at wala na ngayon ang nag-uudyok sa akin na gumawa ng masama, bakit nagkakasala pa ako? Yan ang tanong. Kung meron ng bagong kalikasan at nag-uudyok sa akin ay gumawa ng matuwid, mabubuhay ng, o magbubunga ng mabuting gawa, bakit hanggang ngayon nagkakasala ako? Kung tinanggap ko ng Panginoon at ako'y anak ng Diyos at kalikasan ko ngayon ay katwiran, kabanalan, pagtanggap, pinatawad na sa lahat ng aking pagkakasala at aking kasalanan, may bago na, bakit nagkakasala ako? Amen. Okay, now. Ito po yung sagot. Romans 8:9. Sa English, please. English. Romans 8:9. But, tingnan niyo po, but you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. Ang sino mo daw na hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, hindi mula sa Kanya. Pero ang sino mang nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, siya ay tanggap ng Diyos. Okay? So, pansinin natin. In the flesh, in the Spirit. At mababanggit din yan sa Romans 8:1. There is no more condemnation. Those who walk not after the flesh and after the Spirit. So, iba yung in the flesh at saka yung after the flesh. Ano ba yung sabihin nun? Nasa iyo pa ang kasalanan, kalikasang makasalanan. That is in the flesh. Nasa iyo ang kalikasang makasalanan. At gumagawa ka ng pagkakasala. That is after the flesh. Okay, naunawa po natin. So your position, ang position mo in the flesh, ay yun ang position mo. Position mo ay nasa kalikasan ka pa ng makasalanan at kaya ikaw ngayon ay gumagawa ng pagkakasala. That is after the flesh. But merong binanggit ang Bible in the flesh or in the Spirit. In the Spirit, ibig sabihin, your position now, you have now a new nature. You are now a new creature. Are you with me? Amen. That is now your position. Okay? Kaya kung ngayon na tayo ang position natin ay tayo righteous, favor, accepted, forgiven by God. Amen? We are rich, we are favored by God. That is our position. But, yung nabanggit natin kanina, bakit nakakasala ako? Kasi there is what we call after the flesh. In the Spirit, your position in the Spirit, but ang ginagawa ng maraming Kristiyano, kahit na sila ay righteous na, they are following their flesh. Okay, what do you mean by that? Yung pong nakasanayang gawin ng tao nung siya ay makasalanan na. Amen. Okay? So, meron pang paliwanag dyan. Meron naman, in the flesh. In the flesh, hindi sila born again, but they are following after the ways of the Spirit. Ibig sabihin, ito kung ibig sabihin nun, kahit hindi siya born again, mabait siya.
Meron namang mga born again na tumanggap talagang buong puso, pero nagkakasala pa siya. At kung minsan, mas mabait pa yung hindi born again. Hindi ako yun. Hindi kayo yun. Amen. Okay? Naunawa mo ba natin? Okay? Okay? So now, maintindihan pa po natin malago yan. Yung pangalo niya na nabanggit sa kanya. Meron pa akong 10 minutes. 6:10 pa pala. Amen. So tapusin ko po ng quarter to 11. Okay? So, amen. So, ano ngayon ang nangyayari? Ang nangyayari po ngayon, na tayo mga Kristiyano, amen, kaya nga sa Santiago, sabi niya, dalawang kaisipan. Okay? Because of the Spirit, the mind of Christ is in us now. Amen? The power, the anointing, the wisdom, everything is in Christ, is in us today. That is your position, my dear brothers and sisters. Amen? Kasama ka ni Kristo na tagapagmana. Amen? That is your position. Amen? Kasi po kapag hindi natin patuloy na malalaman yan, magpapatuloy tayo sa batas. Okay? Kaya kailangan natin malaman yan. Upang sa ganon, huwag na natin sundin ang batas. Amen? Kundi ipamuhay na natin. Dahil ginawa na ng Panginoon, you have now the power to do great things because Christ is in you. Amen po ba? More than that you ask, more than that you think, the power is in us. Amen. So, lagi natin nababanggit, hindi pa po born again ang kaluluwa at ang katawan natin. Kaya kung minsan, umiiral pa yung nakasanayan ng ating kaisipan. Yung nakasanayan nating gawin. Nung tayo ay makasalanan pa. Amen? Nag-iisip pa tayo ng masama. Kaya kung minsan, nagagalit tayo sa mga anak natin. Kaya tayo nagagalit dahil masama ang iniisip natin. Baka may mangyari sa kanya. Masama, hindi pag-ibig. Masama ang ating nakikita. Kaya marami pa sa ating nagagalit, marami pa sa atin na natatakot. Why? Dahil yan ay nakasanayan nating gawin. Nakasanayan natin na kailangan makita ko muna bago ako maniwala. Yun ay nakasanayan natin. Hanggang hindi mo nakita, hindi ka maniniwala. Hello? Yun ay nakasanayan natin. Hanggang hindi naramdaman na wala ang sakit, hindi mo paniniwalaan. Yun ang nakasanayan natin. Andiyan ba tayo? Yun po, hindi na born again yun, hindi na wala yun. Kahit ikaw ay meron ng kakayahan na pagtagumpayan ang lahat ng bagay, I can do all things through Christ. I am more than conqueror. Those who love God, ang mga taong minamahal ng Diyos ay higit pa sila sa mananagumpay. Amen. Pero hindi nangyayari yun. Bakit po? Kasi po, meron pa tayong mga nakasanayang ipabuhay. Kaya ang kailangan natin gawin ay mabago ang ating kaisipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Para ang ating kaluluwa at katawan na hindi spiritual ay maging spiritual sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya po ngayon, kaya ka nagbabasa ng Bible, hindi pagpalain. Kaya ka nagbabasa ng Bible para maranasan mo ang pagpapala na ibinigay na ng Diyos sa'yo. Malaking pagkakaiba po yan. Maraming Kristiyano nag-aaral, maraming Kristiyano nag-pray, maraming Kristiyano naglilipot para kumilos ang Diyos at ako'y pagpalain. Kaya bago ng Espiritu ang kalagayan natin ngayon. Amen po ba? Hindi ka na sa ilalim ng lumang pagkatao. Kundi ngayon, kaya ka nag-aaten para patuloy mong malaman ang kabutihan na ibinigay na ng Diyos para sa iyo. At paano natin ang Panginoon? Amen!
is different motivation. Iba ang nag-uudyok na ngayon sa atin. Amen po ba? Kaya ikaw ngayon ay bagong espiritu. Bago ka na ngayon. Ang pananaw mo sa buhay mo ay bago na. Hindi ka palang parating, kundi mula ka na sa tagumpay. Ang kailangan mo lang ay malaman mo. You understand. That's why, kung ano lamang ang malalaman mo, yun lang ang pwedeng maranasan mo. Amen po ba? Kaya kung nandito po tayo ngayon, para lang makuha kung anong nakukuha ng mundo, para makuha mo kung anong napapag-aralan sa eskwelahan, at nakukuha mo sa negosyo, kaya ka nandito sa church na ito, huwag na tayo mag-ibot-ibot pa. Amen po ba? Hello? Andiyan ba tayo? Iba po dito, iba po yung doon. Amen? Higit po ang ating pinag-aaralan dito. Kaya kung meron ka pong bisikleta, higit ang motor. Tama mo ba yun? Hindi ibig sabihin na higit ang motor, wala ka ng bisikleta. Hindi ibig sabihin na higit ang air condition kesa blower, electric fan. So kung meron kang air condition at nabili mo yan, higit na mas madali na makakuha mo ang electric fan. Ganun po yung binabanggit ng salita ng Diyos. Hello? Amen? Kaya higit po. Now, ang sabi po ng ating binasa kanina, pangangalunya. Marami sa mga Kristiyanong nangangalunya. Bakit? No? Kasi po, nagipag-isa na tayo kay Kristo. Amen? Tayo kasal na sa Kanya. Amen? Kaya kailangan siya na yung buhay mo. Wala nang iba. Mapagselos ang Diyos. Amen? Mabalik mo buhay ng Diyos. Oh. Kung saan, kaya ka lang lumalapit sa Kanya, ay dahil sa pera niya. No, hindi dahil sa pera niya, kundi dahil siya, kaya ka lumalapit sa Kanya. Amen? Okay. Ano pa? One, listen. Nagipag-isa na tayo, it is by faith. We have now a new spirit. Amen? Listen. We have now a new spirit. He came to serve, not to be served. Are you listening? So, naparito siya para maglingkod, hindi para paglingkuran. Hindi ka linikha ng Diyos para paglingkuran mo siya. Amen. Amen? Linikha ka ng Diyos para mahalin ka niya. Linikha ka ng Diyos para kalingayin ka niya. Linikha ka ng Diyos para pagpalain niya. Hindi para siya'y paglingkuran. Amen po ba? Kaya mali po yung pananaw na kung saan, kaya ako linikha ng Diyos. Para siya ipaglingkuran ko. Sakripisyo po yun. Amen? Kaya ang anak, kaya po nandyan ang anak para mahalin, kalingahan, kalingain, pagpalain ng mga anak. Amen? Oh. Pakainin. Amen? Amen mga anak? Hello? Oh. Hindi nagkaroon ng anak para may obligasyon sila. Walang obligasyon ang mga anak. Pastor, may pinits ngayon! Hello, di ba? Oh, mga anak sana ako, ay di ang mga anak. Magkaroon sana kaming anak. Para po, siya na po ang mag-drive. Hindi na ako, Lord. Lord, mga anak na po, sana kami. Para po sila na magtrabaho at kami hindi na magtatrabaho. Lord, please.
Hindi. Hindi gano'n ang pag-iisip ng magulang. Tama mo kayo? Kasiyahan mo na meron kang anak. Kaligayahan mo na maglingkod sa anak. Amen. O hindi nung may pinanganak ko, may anak ko po, may anak ko. Hindi. O nung nanganak ako, kutsi. Ay, ano ba nagtatanda? Ay, hindi pa rin nagtatanda. Hindi ba masaya tayo? Amen? Hindi maraming obligasyon sila. Now, balansihan natin. Amen? Hindi tayo nila ng Diyos para maglingkod siya. Kundi, sa pagkilala natin sa kanyang pagmamahal, sa pagkilala natin sa kanyang pagkalinga at kabutihan, kusa tayo maglilingkod. Hindi obligasyon. Hindi pinipwesa na kailangan I have to. Di ba po yung I have to at saka yung I want to. Iba po yung kailangan gawin at saka gusto kong gawin. Kaya kayo mga anak, hello mga anak, ang pagkilala sa mga magulang sa kanyang pagmamahal at pagkalinga sa atin at inaruga tayo, minahal tayo. Amen? Hindi pinisilang ating ilaw na mamatay ka na. Mamatay ka na sana. Hindi! Kundi lamok lang. Lamok ka. Minahal tayo bilang pagkilala sa kanilang pagkalinga. Kusa kang maglilingkod. Kasiyahan mo. Yun ang bagong espiritu, mga kapatid. Amen. Yun ang bagong nilalang. Amen. Masayang nag-a-attend. Masayang nagbibigay. Masayang naglilingkod. Hindi yung kailangan kong gawin. Amen. That's His faith. Yun po yung faith, pagkilala. Kaya without faith, it is impossible to please God. Kaya kung kahit ikaw ay naglilingkod, nagbibigay, kung hindi tama ang puso, na hindi pag-ibig ang dahilan, walang halaga ang lahat ng iyong ginagawa. Kaya po, ito po sinasabi ng pangangalo niya ngayon. Dahil sa mabuting gawa natin, yun ang nagiging dahilan natin kung bakit tayo lumalapit sa Diyos, Lord. Yun, doon tayo nananalig. Sa pera natin, o kaya sa magiging pera natin. Sa posisyon natin, o kaya sa magiging posisyon natin. Sa gawa natin na mabuti. O kaya yung gawang hindi mabuti, yun ang nagiging dahilan natin sa paglapit natin sa Diyos. Na kung saan, God plus good works. Mali po yun. God alone. Ang sa Diyos lang tayo dapat umasa. Yun ang ating pong kaugnayan sa Diyos. Without faith, without believing on God, it is impossible to please God. Hindi siya nami-please sa mabuting gawa mo. Hindi siya nasisiyahan sa mabuting gawa mo. Amen. Ang tao, sa kanyang pamumuhay sa mundo, masisiyahan ng paligid mo kapag mabuti ka. Pero ang Diyos, hindi nasisiyahan sa mabuting gawa mo. Nasisiyahan siya kapag pinaniwalaan mo siya. At mapapaniwalaan mo lang siya kung malalaman mo ang kanyang pag-ibig sa buhay mo. Kaya kuminsan nangangalunya po tayo. Dalawa. God and good works. Amen? Kaya po sabi ng 1 Corinthians chapter 1, verse 26, hindi yung posisyon ng tao, hindi yung kapangyarihan ng tao, bakit sila tinawag ng Diyos. Kaya use the foolish things, listen, the foolish things in this world, yun ang ginagamit ng Diyos. Bakit po? Kasi po, pinagmamalaki ng tao ang kanyang impluensya, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang posisyon, ang kanyang mabuting gawa, ang kanyang pera. Ayaw ng Diyos. Kadalasan, yun ang dahilan natin sa relasyon natin sa Panginoon. Yan ay sa relasyon natin sa mundo. Are you listening?
Amen? Dalawa yung focus natin. Only look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ngayon, listen. May masama ba sa pera? Wala. May masama ba sa promotion? Wala. May masama ba sa negosyo? Wala. Wala pong masama sa lahat ng anumang maganda at anumang kapangyarihan na posisyon. Wala pong sinasabi ang Biblia dyan na masama ang lahat ng yan. Amen? Hello, mabuti po na magkaroon tayo ng sakyan, bahay. Amen? Magpaganda ka, magpariban ka, wala pong masama dyan. Amen? Hello? Mag-makeup ka ang kulay red, kulay pink, kulay blue. Pwede. O eyeshadow, kulay blue, kulay green. Stockings na black, brown, white. Wala akong masama dyan. Kung ikaw ay magpapaganda, wala akong masama. Ang masama dyan ay yung higit mong mas mahal ang sarili mo kesa sa Diyos. Yun ang masama. Yun ang masama. Higit mong pinangungunahan ang posisyon mo sa sarili mo at kagandahan mo, yun ang dumadala sa iyo. Yung ganda mo, yung posisyon mo, yun ang nagdadala sa buhay mo. Hindi po kailangan ng Diyos ang magdala sa buhay mo. Ang iyong bagong kalikasan at relasyon. Amen? Oh. Kaya kung isang proud na proud ka, bagong kang damit, bagong cellphone, proud na proud ka, yun ay nasa puso yun. Amen? Bagong limag ka, magandang lipstick mo. Yung lipstick, yun na ay bro, pagdating mo sa mall, kapag ang memorali ng kili, ano? Amen. Nandiyan ba tayo? Kaya ang panloob ang binabago ng Diyos. Hindi ang palabas. Kahit baguhin mo ang labas, you will go back to zero. Dahil everything is temporary. Amen? Kaya my dear brothers and sisters, amen. Mahal ka ng Panginoon. Bahala kayo. Hallelujah! My dear brothers and sisters, kailangan ng tao good news. Puro masama. The Bible is good news. Assign and down. O sige, mag-end na ako talaga. Talaga na. Totoo na. Amen. Bakit mas nag-enjoy tayo sa TV? Bakit nag-enjoy tayo sa Facebook? Bakit mas nag-enjoy tayo sa commercial? Bakit po? Kasi lahat ng sinasabi niyan ay puro para sa kabutihan mo. Kaya nag-enjoy tayo. Tama mo yan? Oh. Sa commercial, puputi ka. Isang pangit lang, puti ka na. Oh, puro maganda. Para sa'yo lahat ang binabanggit ng lahat ng commercial. Kaya kapag bibili ka, wala sa'yo. Dahil may magandang idudulot sa'yo. Kaya mas nag-i-enjoy tayo sa lahat ng ito kaysa sa salita ng Panginoon. Bakit po? Bakit? Kasi po, naipresenta ang Biblia, puro masama patungkol sa ato. Makasalanan ka. Mali ang ginagawa mo. Kulang ang ginagawa mo. Yun ang presentation sa Bible. Puro lahat ang anong pangit sa'yo at pagkukulang mo. Wherein the Bible says, the good news is, hindi ka sa lahat ng kasalanan mo, ang Diyos o yung Panginoon ay pinasad na ang lahat ng ito. That is good news. Pero naipresenta ang Biblia, makasalanan ka, magsisi ka. Pero sabi ng Bible, makasalanan ang lahat, subalit dahil sa kanyang kagandang loob, namatay siya para sa kasalanan. Pinuputol ang Biblia patungkol sa kahinaan natin, sa kasamaan natin. Bakit ka mag-i-enjoy ng Diyos ay namamarusa? Bakit ka mag-i-enjoy patungkol sa pagkukulang mo at patungkol sa kasalanan mo? Kaya mga kapatid, kung patuloy tayong magkakaroon ng magbabagong pananaw, ang pagbibigay sa church, hindi po issue. Pagpunta natin sa mall, pagpunta natin sa pag-load, pagpunta sa cellphone, pagpunta sa sine, hindi issue yan ang pera.
Hindi mo na hahanapin kung saan pumunta yung pera. Tama mo ba yan? Kasi valuable yung binigay para sa'yo. Mahalaga ang Bible. Kaya kung minsan nahihirapan natin ibigay ang ating 10%. Nahihirapan ibigay because we see ang pera natin ay mas higit na mas mahalaga kaysa sa natatanggap natin sa salita ng Panginoon. While it's about wrong things, it's about discouragement, it's about disappointment. Naway, magkaroon na tayo ng renewing of our mind. Amen po ba? That we enjoy our relationship with God. Amen po ba? It's all about the goodness of God. Kaya mo binabasa ang salita ng Panginoon.